Imposible yung sinabi mo, Fernando Jose. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Sandali. Anong sinabi nila sa'yo? Anong sinabi nila sa'yo? Hindi pa malinaw ang nangyari kung paano biglang nagkasunog. Basta nagsimula raw ang apoy dun sa may bandang kwarto ni Rosalinda. Nung napansin nilang may sunog, masyado na raw malaki yung apoy, kaya... May ilang pasyente raw sa asylum wing ang namatay dahil sa sobrang lakas ng apoy. Diyos ko. Anong nangyari? Mahal na Birhen. May mga natagpuan na raw silang katawan. Pero wala raw si Rosalinda sa mga nakaligtas. Hindi! Hindi! Isa sa mga nasunog si Rosalinda Perez. 10 raw po ang tinatayang namatay. At paano mo nalamang kasama si Rosalinda? Ay, basahin niyo po to. Ito ang listahan ng mga namatay. Ayan, basahin niyo, senyora. Rosalinda Perez Romero. Oo nga, walang duda. Pero sabi rito, hindi pa siya kumpirmadong patay. Yan naman ang lagi nilang sinasabi pag hindi nila mahanap ang katawan sa mga nakaligtas. Pero kadalasan patay na ang mga yun. Senyora, alam na kaya ito ni Fernando Jose? Malamang alam na niya. Huwag mo itong babanggitin kay Alfredo. Pero malalaman niya rin ito. Hayaan mo sa office niya malaman. Ayokong saluhin ang init ng ulo niya. Ay, Diyos ko po. Kawawang Rosalinda. Nangyari ito dahil doon siya dinala. Yan nga rin ang tingin ko. Yun lang ang lugar kung saan siya pwedeng gumaling. Hindi naman natin inakalang mangyayari ito. Nasaan pala si Fernando Jose? Pumunta sila ni Tita sa ospital. Naawa ako sa kanya. Dahil sa nangyari. Isipin mo, Fedra. Habang nangyayari to kagabi, nasa labas tayo at nag-i-enjoy. Tumigil ka na! Sino bang may alam nito? Kaibigan, tatagan mo ang loob mo. Sunod-sunod ang dating ng kamalasan dito sa bahay na to, Bonifacio. Pero nakumpirma na nga ba nila ito? Nasa dyaryo ang pangalan niya, hindi pa rin siya nahahanap. At tinawagan na nila si Fernando Jose para ibalita sa kanyang patay na anak po. Kumusta? Anong balita? Bakit ganyan kayo makatingin? Ako, masaya lang ako, ha? Ano ba kasing nangyari? Iyo, si Rosalinda, patay na siya. May bangkay dito! Hindi na siya halos makilala. Excuse me lang. Paraanin niyo kami! Paraanin niyo kami. Pakiusap, makikiraan lang! Kayo po ba'y kamag-anak ng isa sa mga pasyente? Oo. Opo, sir. Isa ang asawa ko sa mga pasyente rito. Isa siya sa mga hindi pa nila nahahanap. Imposible makapasok kayo rito. Doon na lang kayo dumaan sa may likod. Sige po, pwede saan ba? Doon. Doon ba? Opo, doon nga. Parangan niyo na to. Tama, ganun na nga. Ang ilagay niyo dyan, hindi pa namin alam ang tunay na nangyari dito. Ayun na sila. Nandito na po kami. Patawad po, Mr. Altamirano. Ikinalulungkot namin ang nangyari, senyora. Salamat. Ako may kasalanan kung bakit napahamak si Rosalinda. Kasi ako ang nagsabi sa inyo na dalhin siya rito. Hindi, huwag po kayong humingi ng tawad. Ako naman ang nagdesisyon nito. Nakapunta na ba kayo rin sa kwarto niya? Opo. Kanina. Nahanap niyo na ba ang katawan niya? Nakakabigla. Lagi man kaming nagbabanghayan ni Rosalinda. Pero hindi ko hiniling na mamatay siya sa ganitong paraan. Napakabait niya. Napakamasayahin.
Marami na siyang hirap na tiniis. Tapos nauwi lang sa ganito. Nakikiramay kami, Javier. Bakit kailangan mangyari to kay Rosalinda? Hindi to tama. Hindi to makatarungan. Nasaan po si Lucy? Pumunta siya sa apartment para alagaan ang bata. Si Rosalinda. Ang babaeng mahilig sa mga bulaklak. Sa rosas. Hindi to makatarungan. Bakit si Rosalinda pa? Magandang umaga, Sarita. Magandang umaga, sir. Nabalitaan niyo na ba? Mga alin? Ang nangyari puron sa asawa ni Councilor Altamirano. Si Rosalinda? Anong nangyari? Nagkaroon ng sunog dun sa ospital kung nasan siya. Namatay po siya. Ba't hindi ninyo ako masagot, Doktor? Nahanap niyo na ba ang katawan ng asawa ko? Oo, Mr. Altamirano. Nahanap na namin. Hindi. Rosa